Alam nyo ba, may isang lumang kwentong bayan na nagpapaliwanag kung bakit may isang insekto na, kinaiinisan nating lahat. 'Di ba? Naisip niyo na ba kung bakit sila ganon na lang ka-persistent at ka-annoying? Ayon sa isang alamat dito sa Pilipinas, ang lahat na niyan nagsimula sa kwento ng isang napakagandang prinsesa. Isang prinsesa na nabihag ng sarili niyang kayabangan. Kaya tara, pakinggan natin ang kwento niya. So, eto ang kwento ni Prinsesa Rosita. Noong unang panahon, sa isang napakayamang kaharian, siya talaga ang bida. Sikat na sikat siya sa buong lupain. Hindi lang dahil prinsesa siya, kundi dahil sa ganda niyang, sabi nga nila, wala raw talagang kapantay. Imagine niyo to ha, yung balat niya parang perlas sa kinis. Yung buhok, sobrang haba at itim, parang gabi. Tapos yung mga mata niya, kumikislap daw na parang mga bituin. At para kumpleto, lagi pa siyang may suot na kwintas na may isang malakit kumikinang na bato. Talagang picture perfect, di ba? Pero, heto na. Sa likod ng malaanghel niyang itsura, may tinatagong ugali si Rosita na sabihin na nating hindi maganda. Sobrang yabang at arugante. Ang mundo niya, umiikot lang sa sarili niyang itsura. Buong araw, nakatapat lang siya sa salamin. Para sa kanya, wala nang mas importante pa kaysa sa refleksyon niya at lahat ng tao sa paligid niya, minamaliit niya. Siyempre, may nakakapansin ng ugali niyang yan. Sino pa ba? Yung ama niya, si Haring Luntian. Sobrang nag-aalala siya sa anak niya kasi palala na ng palala yung pagiging mayabang nito. Kaya palagi niya itong pinapayuhan, umaasa na baka sakali magbago pa. Laging sinasabi ng hari sa kanya, "Anak, ang totoong ganda, hindi lang yan sa labas. Nakikita yan sa isang malinis na puso at sa kung paano ka makitungo sa iba." Yan yung aral na gustong-gusto niyang ituro kay Rosita, yung pagkakaiba ng itsura lang at ng tunay na halaga ng isang tao. So anong ginawa ni Rosita? Aba, wala. Binaliwala niya lang. Ang mas malala pa, pinagtawanan pa niya yung payo ng tatay niya. Kasi para sa kanya, ang importante, yung nakikita ng mata. Yung ganda niya, yung kwintas niya. Hindi yung nararamdaman sa puso. Dito pa lang, kitang-kita mo na talaga yung magkaiba nilang pananaw, di ba? At dyan, napapasok yung dalawang pagsubok. Dalawang sitwasyon na, dito na talaga masusubukan kung sino ba talaga si Rosita. Dito na malalaman kung gaano nakalala yung laso ng kayabangan sa puso niya. Okay, una, dumating ang isang manliligaw, si Prinsipe Alberto. At hindi siya basta-bastang prinsipe ha. Kilala siya sa pagiging mabait, matapang at matalino. Kumbaga, siya yung total opposite ni Rosita. Yung halaga ni Alberto nasa pagkatao niya, hindi lang sa panlabas na anyo. Imbes na kausapin yung prinsipe, anong ginawa ni Rosita? Tinalikuran lang niya. Bumalik siya sa pagtingin sa salamin at paghanga sa sarili. Imagine yung eksena. Gulat na gulat yung buong korte. Dito na talaga napatunayan na para sa kanya, mas matimbang ang pisikal na anyo kesa sa mabuting kalooban. Tapos, dumating yung pangalawang pagsubok. Isang matandang babae, isang pulubi na kaawa-awa talaga yung itsura. Halos hindi na makalakad, humihingi lang ng konting pagkain at tubig. Pero ang hindi nila alam, hindi siya isang ordinaryong pulubi. Isa siyang makapangyarihang diwata na nagpapanggap lang. At dito na talaga lumabas ang tunay na kulay ni Rosita. Imbes na tulungan, nandidiri pa siya. Ang sabi niya, "Umalis ka rito, huwag mong dungisan ang paningin ko." Itinaboy niya yung matanda na parang isang maruming hayop. Grabe, di ba? Nakita ng lahat kung gaano siya kawalang puso. Yun na yung huli. Yun na yung nag-trigger sa lahat. Kasi ang ginawa niya, hindi lang basta pagtataboy sa isang pulubi. Pagtanggi yun sa pagkakataong maging mabuti at mapagkumbaba. At yung aral na yun, matututunan niya sa paraang hinding-hindi niya makakalimutan. Bigla na lang, nagliwanag yung pulubi. At sa isang iglap, naging isa siyang napakagandang diwata. Yung mga mata niya raw kumikinang na parang libu-libong bituin. At si Rosita, sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Totoong takot. At sa isang boses na umalingaw-ngaw sa buong palasyo, nagsalita yung diwata at binigkas ang sumpa para kay Rosita. Isang parusa na sakto lang sa bigat ng mga kasalanan niya. At just like that, nagsimula na ang pagbabago. May malakas na kulog,
Tapos si Rosita, unti-unti siyang lumiliit nang lumiliit. Yung balat niyang makinis na parang perlas, naging kulay abo, parang walang buhay. Tapos, yung paborito niyang kwintas, biglang nadurog at naging daan-daang maliliit na matang kumikinang. Mula sa isang maganda pero palalong prinsesa, naging isa siyang maliit na insekto. Diyan nagtatapos ang kwento ni Prinsesa Rosita bilang tao. Pero diyan naman nagsisimula yung walang hanggang paalala ng kayabangan niya. Isang pamana na, aminin natin, nararanasan natin hanggang ngayon. Isipin nyo, lahat ng kinaiinisan natin sa lamok, konektado pala sa ugali ni Rosita. Yung pagiging makasarili niya, yun yung pangangailangan nilang sumipsip ng dugo para mabuhay. Yung awaw niya sa atensyon, yun yung ugong na nakakairita sa tenga. At yung kalupitan niya, yun yung kagat na iniiwan nilang sobrang kate. Lahat may pinanggalingan. Kaya ayon sa alamat, sa susunod na may marinig kang ugong ng lamok malapit sa'yo, yun daw ang walang tigil na bulong ni Rosita. Bulong ng pagsisisi at paghingi ng tawad na huli na niyang nais ibigay. Isang paalala na ang tunay na ganda, hindi talaga sa salamin nakikita. Nasa puso yan. So, iniiwan tayo ng kwento na may isang tanong, di ba? Para sa'yo, ano nga ba ang tunay na kagandahan? Mukhang nasagot na yan ang alamat ng lamok.